Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang mga personalidad nung martial law hanggang nung 1986 EDSA Revolution na dati-rate nasa magkabilang panig. Yan ay para sa paglulunsad ng autobiography ni Senate President Juan Ponce Enrile. Sa libro, nagkwento si Enrile tungkol sa martial law at ang pagtalikod niya sa mga Marcos. May report si Lala Roque. Tinawag siyang arkitekto ng martial law, pero isa rin siya sa pangunahing mukha sa pagpapabagsak ng diktatoryang Marcos noong 1986 EDSA Revolution. Kaya naman sa launching ng autobiography ni Senador Juan Ponce Enrile kagabi, nag-cruise din ng landas ng mga taong nasa magkabilang panig ng kasaysayan. Si Pangulong Noynoy Aquino na ang pamilya ay kabilang sa mga naging biktima ng martial law, panauhing pandangal sa pagtitipon. Kanya pang nakadaupang palad si dating First Lady Imelda Marcos, ang byuda ng Pangulong nagpatupad ng batas militar. Naging maaliwalas naman ang naging paghaharap ng dalawa. Dumating din si Senator Gringo Honasan na nagbigay patotoo sa pinagsamahan nila noon ni Enrile. Si Honasan ang nasa likod ng ilang coup plot noon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Dumalo rin si dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Joseph Estrada. Si Pangulong Aquino unang nakatanggap ng kopya ng libro. This book allows future generations not just to explore other perspectives, it empowers future generations to avoid the errors of the past. Pinamagatang Juan Ponce Enrile a Memoir, isinulat daw ni Enrile ang kanyang autobiography sa loob ng 4 na taon. Umabot sa 2,000 pahina ang libro pero pinaikli sa 772 pages. Dito inilahad ni Enrile ang kwento ng kanyang buhay mula pagkabata sa Cagayan, lumaking mahirap at anak sa labas hanggang naging gerilya, hanggang sa kanyang pag-aaral ng abogasya at pagpasok sa gobyerno. Ikinwento rin ang naging papel niya sa pagpapatupad ng martial law. Inilahad din niya ang kanyang pagkagulat sa nangyaring pagpatay kay Senador Ninoy Aquino noong 1983 at ang kanyang pagdududa sa kwento ni General Fabian Ver sa mga pangyayari kaugnay nito. Pati ang kwento ng kanyang pagtalikod sa mga Marcos, tinalakay din. Gayon din ang storya sa likod ng umano'y last-minute secret deal ni Marcos dapat sa Amerika nung kasagsagan ng people power. Sa isang chapter naman ng autobiography na pinamagatang Setting the Record Straight, nilinaw niya ang ilang kontrobersyal na kwentong isinulat ukol sa kanya, tulad na lang daw ng nalathala sa isang libro ukol sa EDSA Revolution, sa kanilang pag-uusap daw ni Cardinal Sin nung kasagsagan ng people power nang magmakaawa umano siyang tulungan ni Cardinal Sin. Hindi raw yun totoo ayon sa libro ni Enrile. Hindi raw naging madali ang pagsusulat ng kanyang libro. May pagkakataon pang siya'y naging emosyonal. The pain and despair of the oppressed, I knew only too well. For I was one of them. I also raised my voice against the privileged, the powerful, and the influential. I knew what injustice meant. Hindi naman nagkulang ang kaanak ni Enrile sa pagbibigay suporta sa kanya. Lala Roque, GMA News.